Food Explorers! Maglalakbay na naman ang taste buds natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang mga putaheng kinasanayan mo nang iluto, may irarap sa papala. Shitaba, samahan natin ang putsay sa dumplings. For a very healthy and quick refreshment na pwede niyong gawin sa inyong bahay, nagawa tayo ng Blue Ternate Lemonade. Si Kapuso singer-comedian Jenny Gabriel ang magpapaikot sa ating rap sa ruleta ngayong linggo. Yes, guys, Chef! It's nice to see you again! Ano kayang kombinasyon ng mabubuo natin? At papasa naman kaya ang ihahain kong putahe sa panlasa ng ating celebrity kapampangan? Oh my gosh! At sa bandang Quezon City, mapapalaban si Patricia Tumulak sa Anli Kainan sa isang restaurant na may kakaibang paandar. Hello! Ito yung ating ashitaba, isa sa mga tinatanim nila dito sa farm. And yun nga, madalas natin tong nakikita na kinukonsumo ng way of tsaa, ini-infuse sa mga iba't ibang inumin. Pero, in fact, pwede rin siya nating i-apply sa mga recipes natin and marami rin siyang pwedeng paglagyan. Very flexible ito in terms na para ka lang gumagamit ng parsley. Kakaiba lang sa kanya kumpara sa parsley, yung tigas nung dahon niya. Mas matigas siya ng kaunti, pero yung lasa niya is practically the same. Ashitaba, samahan natin ang putsay sa dumplings. So we're just going to finely chop yung ashitaba leaves natin. Pwede nyo rin actually isama yung tangkay nito pag medyo malambot-lambot pa. This would actually give our dumplings this fresh burst of flavor. So after natin ma-finely chop yung ating kutsay, lalagyan ko lang din ng finely chop na ginger. And then yung ating fresh shiitake mushrooms. So for this, gagamitin ko lang yung parang pinaka-cap. Yung stem naman, I will save this for a different dish. Siguro ipunin ko yan and then pag magbe-braise ako ng karne, saka ko siya ihahalo. So okay na yung ating ashitaba, yung ating chives, yung ating mushroom, tsaka yung ginger. Ready na tayo for the meat. So meron tayo ditong lean ground pork. Hahaluan ko lang nung ating finely chopped na back fat or taba ng baboy. Pag nagawa kayo ng mga dumpling, siomai, even for burgers, mas maganda na makuha ninyo yung tamang ratio ng lean meat tsaka yung taba. Ang mangyayari kasi pag puro laman, magiging dry masyado yung inyong end product. So we're just going to season this with some salt, pepper, konting asukal lang, and siguro mga 1 teaspoon ng sesame oil. So mix lang natin to. So once na na-mix na natin ng maayos, pwede na natin yung i-relax habang prepare na natin yung ating dumpling wrappers. We're just gonna fill this with some filling, making sure na meron tayong enough space para ma-close natin yung gap. And then using your fork, isi-seal natin to para hindi siya bumuka habang ini-steam natin. Almost ready na yung ating first batch ng dumplings. Habang inaantay natin maluto, prepare na natin yung sauce natin. So I have here leeks. Chop ko lang ito. Ito rin yung isa sa mga part na you can make your dumpling game more exciting.
So for the sauce, pwede kayong gumamit ng mga chili sauce, haluan nyo ng oyster sauce, and syempre kung sweet and sour yung bet ninyo, pwede nyo rin actually gawin. Then, lagyan lang din natin ng ating garlic bits. Toyo, of course. Konting suka. Tsaka sukal. Ready na yung sauce? Ready na rin yung dumplings natin. Tara, serve na natin. For a very healthy and quick refreshment na pwede niyong gawin sa inyong bahay, nagawa tayo ng Blue Ternate Lemonade. Ang gagawin lang natin is magpapakulo lang tayo ng tubig ng may asukal. Parang in a way, syrup lang din. The idea here is kapag kumulo na-dissolve na yung ating sugar, papatayin natin yung apoy, saka natin ilalagay yung Blue Ternate natin. So habang hinaantay natin mag-dissolve at saka makagawa tayo ng syrup, prepare naman natin yung ating acid. So I have here fresh lemons. Bago natin siya pigaan, kukunin ko muna yung zest kasi sayang din yung flavor niyan. And para ma-infuse na natin yung ating syrup, yung ating Blue Ternate, specifically yung kulay niyan, lalagay na natin siya dun sa ating container. Pwede ninyong palamigin ng kaunti muna yung ating syrup bago nyo lagyan. Pero, pang mabilisan, lagyan na natin ng ice. Pag magsisteep kayo ng herbs, ng tea, or any flowers, it's advisable na hindi bagong kulo yung tubig na gagamitin ninyo. Ang tendency kasi nun is yung sobrang init would actually kill off or papatayin niya yung lasa at yung aroma nung dahon or bulaklak na gagamitin mo for your infusion. Kaya tayo naglalagay ng kaunting yelo. Pour na natin yung ating syrup. So yan lang natin itong mababad siguro for at least 5 minutes or hanggang makita natin na kumalat na yung kulay ng Blue Ternate. And para maging lemonade, lalagyan lang natin siya ng acid. Pero tingnan nyo rin yung magiging reaction ng ating liquid. So from purple, ayan, pink na siya. Dumplings para sa lahat. Ayan po. Tapos yung ating Blue Ternate Lemonade. Sir Vic, yung property niyo po, tong farm niyo, gaano kalaki? Itong pinaka-campground, mga wala pang 2 hectares to. Okay Pero po. yung family estate namin is around 35. 35 hectares. Yeah. Namamaximize nyo naman po yung buong 35 hectares na yun. Meron kami mga forest conservation. So, napagsasama namin yun, combine. Parang permaculture po ang kwan, So, ang approach. Lalong-lalo na po nung nakarang tag-init, ano? tag-init. Dito, malamig pa rin. Kaya nga, presko, maaliwalas pa rin. Ang ganda pa ng view nyo. Ano-ano po yung pinaka-main produce ninyo dito? Kung anong season, like kung cabbage ang ano season, cabbage. Okay. Pag talong, Kung ano po yung season na ano. Oo. pinaka-best na magbibigay sa inyo ng yield, ano? So, tubong liliw po kayo. Pang ilang generation po kayo dito, sir, ng kwan? Mga third generation Third ako. generation na po. Kasi yung lolo namin yung nag-acquire pa na ito eh. I see. Sino pong nagbigay ng idea sa inyo na maging ganito yung approach ninyo? Parang yan, may open to public farm tourism yung approach. Kasi famous ang liliw sa tourism, bumagsak. Kasi yung aming mga ilog, medyo nasira.
marami nagbabuyan. Opo. Ako naman at least parang entrepreneur rin ako architect at saka marunong ako mag-design, magano. At saka every time na mayroon ako maimbita rito, sabihin ng kahit mga taga-ibang bansa, wow, it's paradise. Sabi, It kasi is. pagka nakakita nila, It is actually. yung ambience. Ang gusto ko lang po dun sa nakikita ko ngayon is yun nga po, yung mga structures na meron kayo, hindi nalalayo sa meron kayo dito. Kumbaga nature feels pa rin siya eh. Yun ang talagang namin. Oo. Kasi kung gagawin mong artificial, hindi na yun yung... Hindi na, parang mawawala sa tema. Parang ganun. Babawasan yung kanyang nature, ambience. Opo. Bukod sa nakakaganda ng paligid, marami ring health benefits ang hatid ng edible flower na wishbone. Nagagamit ito sa tsaa o pang-garnish. May paraan para magkaroon ka ng access sa wonder plant na ito sa sarili mong bakuran. Grow it yourself! Food explorers, sa mga may hilig dyan sa salad, may good news ako sa inyo. Kung wala kayong mga backyards o kaya mga lupa na pagtatamnan, maaari kayo magtanim lang sa mga paso. Tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng wishbone. Kailangan lang natin ng container. So ito, ang gamit namin na growing media ay peat moss, pero maaari din naman kayong gumamit ng vermicast kung ano yung available sa inyo. After 3 weeks, ito na yung ating seedling. So ililipat lang natin siya sa maliit na paso. Lagyan lang natin ng butas sa gitna. So doon natin ilalagay yung ating seedling. Okay, na-establish na yung roots ng ating seedling. Pwede na natin siyang ilipat sa malaking pots. Dahil nga po wala kayong mga lupa na tatamnan o lilipatan nito, maaari nyo naman pong ilipat sa mas malaking paso. Kung gusto nyo naman, iba't ibang kulay ang ating ilagay, maaari naman po. Hindi naman sila mag-aagawan or magsasapawan po. So, maaari naman po silang pagsama-samahin. Katulad po nito, lahat ito ay wishbone, magkakaiba lang ng color. Hanggat alam nyo po na yung moisture ay okay pa, huwag na po natin lagi siyang basain. Dahil po pag laging basa, ang nangyayari po, nagdadahon lang siya, hindi nagbubulaklak. Kahit po saang lugar, kahit ito ay dalhin nyo sa Maynila o sa may init na lugar, mabubuhay naman po ito. Basta ang kailangan lang po niya ay enough sunlight at proper watering po. Food explorers, parang bet ko mag-Japanese only food trip ngayon. Sakto nandito ako ngayon sa Tokyo Grill na kung saan gagawin natin ang lahat ng yan. Pero bagong lahat, meron tayong paandar na server for today. Ito na si Tomodachi. O, diba? Hello! O, diba? O, high-tech! Let's go! Shout tayo. Diba? Ang bongga! Ito tayo. Arigato! Tokyo Grill kasi we wanted to be on top of everything. So, we also include yung technology apart dun sa traditional service na ginagawa po natin sa restaurant. Basically, we wanted also to satisfy yung mga customers natin. But not just only satisfy, but to exceed their expectations. So, kaya kami nag-come up sa isang robot server because hindi siya ganon ka-normal here in the Philippines pa sa ngayon. Very entertaining siya. Yung robot server natin can serve food po sa table. Nakaprogram po siya sa mga table numbers po natin sa store so that kung ano po yung order natin, di-deliver directly ni robot dun po sa table natin. Kailangan 30 seconds, 15 to 30 seconds, kunin mo na yung mga pagkain at bago ka pagdadalan sa mga kasama nyo dahil aalis na agad si Tomodachi. Arigato gozaimasu. Start tayo with salmon sashimi. Fresh. Chicken karage.
Sarap din. Okay, let's eat. Ito mukhang nakakabusog sa mamaya natin kakainin to kasi may kanin. Overpowering, super flavorful yung cheese nila pero nakakabusog agad. So, ito na, padating na naman si Tomodachi. Ayan. Ito na ang karne. Ito nga ang rule. Kailangan 15 to 30 seconds ay mailatag mo na lahat. Bawal mo na magtsikahan. Kailangan mabilisan ng kilos. Okay. Thank you! Okay, so may iba't ibang mga karne tayo dito. Customized tong ramen na ito. Ang kanilang broth ay chicken and pork combined. So, diskarte mo kung anong karne ang gusto mo. So, unahin ko yung beef, o diba? Masarap yung noodles na al dente, ha? Yung broth niya, hindi ganun kabigat. Basta milky siya na broth na naghahalo yung chicken and pork. So, nilagyan ko ng beef para gulo-gulo na, diba? Halo-halo na. Lahat matikman. Eto na nga, mga food explorer. Dito na naman si Tomodachi. Hello! O, kailangan, alam niyo na ang rule, mabilisan. Kailangan alerto tayo pag kumuha ng mga pagkain. At saka mainit-init, kaya ingat tayo. Arigato gozaimasu! Thank you! So, ito na nga, mga ka-food explorer, hindi lang only, meron tayong optional kumbaga. Optional kung gusto niyo ng a la carte. So, ito, they have seafood, merong pork tonkatsu, merong beef gyudon. Ito, favorite ko to. Okay, cheers! Sarap. Bet ko to. Sarap din. Panalo rin. Ang sarap ng sauce kung ano man ang nilagay na dala dito. But wait, there's... Ikaw talaga, Tomodachi, ha? Parang nang-fall na ako sa'yo. Wah! Alam mo naman, a way to a woman's heart is through stomach. Wow, baliktad na. Thank you so much! Kung may appetite ka pa after mong mag-unli yakiniku, ilaban mo na rin ang dessert. And if you're in the mood to eat traditional ramen, marami rin silang a la carte options. Abangan ang tasty verdict ni Patricia sa mga dishes na yan sa ating social media pages. Masasabi ko lang dito sa Tokyo Grill, ang overall experience ko ay talagang solid at ito ibabalikan ko. Ito bago lahat sa akin to dahil sabi ko nga, una, meron siyang only ramen. Overflowing ang kanilang serving. Appetizer pa lang, busog ka na. So make sure, madiskarte ka kung ano ang talagang kakainin mo dito. Pangalawa, si Tomodachi, nakakurot niya ang aking puso. Wow! Dahil nga bago iyan, tsaka ang ganda ng for the experience kumbaga. Kakaiba ito compared sa iba dahil nga may pa-robot sila at kailangan mabilisan ng pagkuha mo. Astig tsaka high-tech, diba? So another food adventure na naman to. Exciting na naman yung araw natin. At syempre, extra special ngayon kasi makakasama lang naman natin ang nag-iisa, the diva with a million voices, ang Jenny. Yes, guys, chef. It's nice to see you again. Ayan na. Here, go, go, go. Go, go, ano go. ba? Ano ba to? Ano yung sinabi mo kanina? Ito yung ating rapsa, Rapsa. roleta. Pagluluto kita, pero ang flip side lang is, siya ang magde-decide para sa atin. Pagluluto mo ako, chef. Yes, ma'am. Oh my gosh. So, ito na. Paikutin na natin. Yes, please. Alright. So yung pula natin yung main ingredients. Tapos yung yellow naman is the method of cooking. Hi! Di So, naman ako maselan. So, kahit anong luto, Ayan. okay lang. So meron tayong stew. Stew. Ayan oh, biglang bumibilis ha. Uy. Uy. Chicken. Uy. Chicken. Chicken. Uy, chicken. Tama-tama. Medyo diet ako. Talagang gusto ko ng chicken. Pag manok na may sabaw or sarsa, ano yung paborito mo? Actually, tinola. Tinola. So Sobra. very I love comfort food ah. Sobra. Safe tayo. Pero would you be open to something exciting, new na hindi mo madalas matikman? Open ka ba sa Open naman ganun? ako, open naman ako. Laban? Yes, laban. Ikaw pa ba? Sino pa ba hindi sa'yo? Grabe ka naman sa akin. Nasa ka ba?
Dito pala si Chef. Ayan, lilinawan natin yung mata mo para na't mamalengke. Ay, tara, Chef. Game? Tara. Nung namamalengke kami kanina, actually hindi ko naisip na kung ano yung lulutuin niya eh. You think this is enough? Oo, okay na siya. Kaya? Medyo diet tayo. So Okay. baka, gusto mo ba ako lumobo? Hindi. Ako kasi hindi sexy. Okay na okay. Perfectly as you are. So saan tayo pupunta ulit? Iluluto ko na muna to habang nagpapahinga ka. Akala ko uwi na tayo sa bahay. Magluluto muna tayo, chef. Anong halaan to, te? Tabang ba to, alat? Alat to? Okay. Itong tahong nyo, ma'am, Bicol. Sige, ma'am, kunin ko nga po ito. Nakatigim na kayo, te, ng tinola na may halaan at tahong. Gusto nyo bang tikman mamaya? Okay. Luto mo yun, sir eh. Sige po. Pagdadalhan ko kayo mamaya, ha? Marami pong salamat. So yung parang pinaka-idea or concept nung dish natin is from Jenny herself na yun nga, kapangpangan pala si Jenny tapos yung nanay niya ay masarap talaga magluto ng tinola. Pati din daw siya actually, buti na lang naisip ko na hindi siya pag-servan lang ng basta tinola. Kasi nakuha natin sa ating ruleta yung stew na chicken. Sumagi lang sa isip ko yung surf and turf na dish, chicken and surf tinola. So meron tayo ditong dahon ng sili, meron din tayong papaya. And mamaya syempre, isi-sear muna natin yung ating chicken meat. Magbabalat at maghihiwa naman tayo ng papaya. Sunod nito, ang ating aromatics, sibuyas at luya. Pagkatapos balatan, pipinuhin naman natin ang luya gamit ang grater. Pipira-pirasuhin naman natin ang ating manok at magkakasunod natin itong igigisa. Maglagay na rin ng konting tubig pansabaw. At this point, season na lang din natin ang asin, patis, syempre paminta. And at this point, ilalagay ko na rin yung ating papaya. Depende sa inyo kung trip ninyong sa bandang dulo nyo na lang siya ilagay. Sa akin kasi, gusto kong magpalitan ng lasa yung papaya natin tsaka yung ating manok. So ayan lang natin tong kumulo siguro mga around 15 minutes. Babalikan natin para isunod naman yung ating halaan tsaka yung ating tahong. So pag nag-reduce na yung sabaw ng ating tinola, lagyan na natin yung ating gata. Habol na rin natin yung ating sili. And i-reduce lang natin to ulit bago natin ihabol yung ating mga clams at mussels. Bago natin ihain ang surf and turf tinola kay Jenny, pinatikim ko muna ito sa ilang mamimili sa farmer's market. Pwede? Pwede na po. Rice, please. Aba. Pero sa chicken yung ano niya, yung sauce, approve. Okay. Ayun na nga, Chef. Naalala ko, ang tinuro ng ruleta kanina ay chicken, Chicken. tapos stew. Stew. So, Masarsa dapat ito. I'm hoping na sana ma-enjoy mo. Given na kapangpangan, alam natin, sophisticated ang palate. Hindi madaling i-please. Kumbaga masarap magluto, masarap kumain. So, I hope, Kuy, Chef, ako lang to. Sobra ka naman sa akin. Ha? ito ang ating Grabe ka. chicken surf Para. tinola. Ay! Oh my gosh! Okay? May tahong. May tahong, May may halaan. and yung paborito mong tinola. Ang baho. Tsaka pa, may gata. Yes. Chef, ang sarap. Talaga. Seryoso yan, ha? Ang sarap, Chef. Ang totoo nga. Thank you, ma'am. Parang na tayo sa karinderya niya. Yan, laban na. Laban na to. Nawala na yung... Kanya-kanya muna tayo. Okay. Chef, sabi.
kahit hindi ako nag-rice, wow, ang sarap papakin. So nakakatuwa lang para in the future, kung siguro na magluluto ulit ako, gagayahin ko yung mga style ni Chef. Cheers. Yan. Gusto ko yung ganyan. Oo nga, mapadalas ka nga dito. Napupuri ako ng marami. Ang sarap.